Tara, tuklasin natin ang kwento sa likod ng asim ng sampalok. Ang sagot pala, nasa isang lumang alamat tungkol sa isang matinding sumpa. Magkakaibigan sila at ang libangan nila maghasik ng gulo sa buong kaharian. Kilala sila sa sobrang kalupitan, lalo na sa mga mahihirap at matatanda. Imbis na dumaan lang, huminto pa sila para pagtawanan ng mga dalaga. Pero may isang dalaga na naglakas loob na nakiusap sa kanila na umalis na. Simpleng pakiusap lang yon, pero sinagot agad ng isang malakas na sampal. At nung sasampalin niya ulit, biglang may isang matandang humarang sa kanila. Walang galang talaga. Sa matanda naman nila ibinuhos ang kanilang galit. Habang nanonood ang mga takot na dalaga, isang kababalaghan ang nangyari. Yung matandang inapi nila, hindi pala ordinaryo. Isa siyang makapangyarihang engkantada. At sa isang malakas na boses, itinuro niya ang tatlo at ipinatawang ang parusa. Napakabilis ng sumpa. Tinarget dito ang kanilang mapagmataas na pagtingin sa iba. Ang lupa mismo ang tila gumanap para sa hustisya ng engkantada. Pero imbes na magsisi, lalo pa silang naggalit at nagwala. Ang galit nilang pagtakas ang nagdala sa kanila sa sarili nilang katapusan. Isang dagong buhay ang sumibol mula sa lupang pinaglaglagan ng kanilang mga mata. Di nagtagal, namunga yung puno ng prutas na may kakaibang lasa at itsura. Naintindihan ng mga tao, ang bunga ay refleksyon pala ng ugali ng mga prinsipe. Para hindi makalimutan ng kwento, pinagsama nila ang mga pangalan ni Sam, Pal at Lok. Kaya hanggang ngayon, ang asim ng sampalok ay paalala ng kasamaang pinarusahan. Ang kwentong ito ay isa lang sa maraming alamat na nagbibigay kulay sa ating mundo.